So yung nasa likod niya, puro lalaki din yun eh. Lahat nagkakagulo. Itong dalawa, aso nito. Pinapakain mo sila. Sir, nananawagan po ako sa inyo, sir. Baka gusto nyo palitan ako itong host namin. Kasi nung nagtitinig po ako ng halaman, sir, kasi ako nababasa. Dahil tinan nyo, sir, basang-basa na po ako. Ligo na ako. Isang magandang araw mga boss amo. Isang karangalan ang makasama sa packwalk sila Ma'am Mylene at si Tiki. Pwede ko ba i-walk? Kaya daw laging nakabusal si Tiki ay kumakain siya ng basura. At hindi ko na rin pinalampas ang pagkakataon na ito. Diretsahang sinabi ko kay Ma'am Mylene kung ano ang pakay ko kay Tiki. Gusto ko sanang i-desensitize si Pyongyang dito. Si Pyongyang lang talaga yung nagtitrigger. Pag halimbawa nakita na niya tong aso mo, wala na. Sira na yung packwalk namin. I think kasi nung past few weeks din, nagpa-phantom heat siya. Kaya nga yung dalawang Oo. aso nag-camp out sa labas ng bahay namin. Tapos, siya, medyo salbahe siya kasi ginagawa niya, minimove niya yung tail niya. So parang nag-a-attract talaga siya ng ibang aso. Pero once na nandiyan na yung aso, sinasapak niya. Ayun naman pala, boss amo, tama ako ng hinala tungkol kay Tiki. Kaya naman pala nagbabangayan ang mga barako ko ay dahil hit si Tiki. At hindi lang pala mga barako ko, lahat pala ng barako na aspin na nasa paligid namin ay si Tiki rin ang pakay. At sa ilang minuto na ako ang may hawak ng leash, ay meron na akong napansin kay Tiki. Buti na lang yung aso mo medyo submissive. Kung hindi, tapos naka-harness ka, kakalad ka rin ganito. Tsaka lagi mo kasing wino-walk, kaya kahit naka-harness, may band na kayong dalawa. Yun mga boss amo, shoutout sa mga mahilig sa harness dyan. Okay lang ang harness kung may band kayo ng aso mo. Pero kung wala, kagaya ng may-ari ng American Bully, good luck sa'yo. At habang nagwo-walk nga kami ay napabilib ako kay Ma'am Mylene. Siya pala ay nagpapakain din ng mga aspin sa daan. At itong dalawang aspin na to ay hindi naman talaga sila askal o yung mga aso na walang boss. Ito ay mga aspin na iniiwan ng may-ari sa bahay nila, ngunit nakakalabas at nakakawala. Komo nga ang bahay ay isang bakasyunan lang, hindi ganun kadalas bumibisita ang amo. At pagkatapos nga ng pagpapakain ng aspin ay back to business na kami. Dumating na si Pyongyang at kitang-kita mo kung gaano siya ka-excited kay Tiki. At sa unang pagkikita nga ay muntikan nang mawala ang bunganga ni Tiki. Dito ako sa unahan, sa likod ka lang. Hanggang sa masanay siya. Lakas oh. Binata ko si Pyongyang palayo kay Tiki at ang sabi ko kay ma'am ay maglakad na tayo at mga boss amo habang naglalakad kami ay dito ko gagawin ang correction kay Pyongyang. At ito yung pangatlong pagsugod ni Pyongyang kay Tiki. At sa parte ng walk namin na ito ay inaamin ko mga boss amo ay meron ng inis na namumuo sa puso ko. At sa mga sunod-sunod ngang correction na ginawa ko kay Pyongyang na kapag tumingin siya kay Tiki ay binabata ko ang leash, ay medyo nabawasan ang pagiging fixated niya kay Tiki. Imagine mo, merong ganito kalaking aso na nakawala, tapos nakita yung aso mo. Ito na ang pang-apat na sugod ni Pyongyang kay Tiki at sa point na to ay hindi ko na siya pinalampas. Huminto muna ako at pinakalma ko siya. Ginamitan ko na rin ng magic tapik si Pyongyang at sa point ng packwalk namin na to ay ang nasa isip ko, hindi ako pwedeng mainis, hindi ako pwedeng magalit, kailangan ay kalmado lang ako. At yun ang ginawa ko. Malaki ang naitulong ng mga tunog ng sasakyan at kahit papano nadadivert yung attention ni Pyongyang from Tiki to the sounds of mga sasakyan. At dito sa part ng packwalk namin na to ay napakalapit na ni Pyongyang kay Tiki at hindi na siya fixated dito. Ngayon din ay napaka-relax na ng kanyang movement. At dito nga ay sinubukan ko naman na ako ang mauna sa packwalk at makikita nyo dito na hindi na nililingon ni Pyongyang si Tiki. Yun mga boss amo, successful ang aming desensitization exercise kay Pyongyang. At sa mga boss amo ko na nakaka-experience ng ganitong klase ng problema, huwag niyong susukuan ang aso nyo. At kung lagi nyo naman nakikita yung may-ari ng aso na yon, ay kausapin ninyo, sabihin nyo ang problema nyo sa aso nyo. Dahil mga boss amo, ang dog lovers ay nagtutulungan. Iyon lang po sa ngayon at maraming salamat sa panonood. Baka naman. Bili ka ng chlorine. Malabo na ang paliguan ko. Tingnan naman ang ginagawa namin, sir. Gumagawa kami ng paraan para makapag-dilig lang ng halaman. Sira-sira na. Butas-butas ta. At saka yung power spray, sir. Wala na, oh. Parang awa nyo na, sir. Sir, parang awa nyo na. Inyo. Wala na, sir. Sira na. Oh. Kung nasaan ka man, sir, sana marinig nyo ang dahang dilim. Sa apo ko, sir.
Kailangan na maba. 1,000 square meter kailangan ko.